Remember that you are dust, and to dust you shall return. Remember that you are dust, remember that you are dust, to dust you shall return, to dust you shall return. Ang isa sa mga pinakamahalagang ritual para pasimulan ang panahon ng Kwaresma ay ang paglalagay ng abo sa noo ng mga mananampalataya sa araw ng tinatawag Miyerkules ng Abo o ang Ash Wednesday. Ayon sa ritual ng paglalagay ng abo ng Ash Wednesday, inilalagay ang abo sa noo ng mga mananampalataya sa anyo ng krus, sabay ang mga kataga na sinasabi, "Tao, alalahanin mo na ikaw ay mula sa alabok at sa alabok ka rin uuwi." Ang isa pang formula na sinasabi ng pari sa paglalagay ng abo sa noo ay ang panyaya ng pagsisisi at paniniwala sa banal na ebanghelyo. Pero napakaganda ng kahulugan. Samantalang inilalagay ang abo sa noo ng Kristiyano, ang mga kataga na taong alalahanin mo na ikaw ay nagmula sa abo at sa aboy ikaw rin ay babalik. Ito ang mga kataga na palaala ng Diyos kay Adan. Doon pa sa aklat ng Henesis, palaala ng Diyos sa kanya na dahil sa alabok nang galing ang tao, sa alabok din uuwi ang tao. Ang mga salitang ito ay magpapalaala sa atin bilang mga Kristiyano na tayo ay hindi mananatiling pangmatagalan sa mundong ito. Ang mga salitang ito ay magsasabi sa atin ng ating buhay ay may katapusan at tayo'y darating ang panahon na tayo'y uuwi rin sa alabok na ating pinanggalingan. Nangangahulugan ang pagpapalaala na ito ay magbibigay sa atin ng pagkatanto na dapat natin ayusin ang ating buhay at bago pa man tayo dumating sa punto na uuwi na tayo sa ating alabok na pinanggalingan, ay kinakailangan nating paghandaang mabuti ang pagharap natin sa ating tagapaghukom, walang dilitiba ang Panginoong Diyos. Ang mga salitang tao, alalahanin mo na ika'y nagmula sa abo at sa abo ikaw ay magbabalik, ay magpapala sa atin ng ating katawan ay mortal, na tayo ay darating ang punto na merong tayong huling hantungan at ito'y magbibigay sa atin ng pagtanto na ipaghanda nating mabuti ang pagharap natin sa ating puong may kapal. Ito ang dahilan kung bakit sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng pagbalik loob at pagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan bilang isang magandang paghahanda sa pagharap natin sa puon na siyang may likha sa atin. At ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng paglilinis. Merong tinatawag magandang salita na tinatawag Lenten purification. Alam po ninyo, ang isang epekto ng abo ay hindi lamang upang dumihan ang ating noo. Ang isang epekto ng abo ay ang paglilinis. Pwede pong gamitin natin ang abo sa paglilinis, bawa sa paglilinis ng mga gamit. Baka hindi po nyo alam, mayroong cleansing power ang abo. Kaya dito ipapakita sa atin na ang paglalagay ng abo sa ating mga noo ay isang panyaya sa atin na tayo'y sumailalim sa isang uri ng paglilinis, a purification. At ito ang tinatawag purification of the heart, paglilinis ng ating puso. Samantalang inihahanda natin ang sarili natin, ang ating lupang katawan at ang buhay natin dito sa lupa para sa isang buhay na makalangit. Napakaganda po na ito'y gawin natin sa proseso ng paglilinis
on the process of cleansing of the heart, purification of the heart. Halimbawa yung alisin natin sa ating sarili ang lahat ng sama ng loob, ang lahat ng ugat ng kasalanan na nasa ating mga puso. At ang ikalawa ay alisin ang mga bumabagabag sa ating puso, mga bagay na hindi naman natin kailangan sa pagpunta natin sa huling hantungan. Alam natin yung kasabihan na kapag tayo namatay, wala tayong dadalhin sa ating libingan. Hindi natin madadala ang mga kayaman ng ating inimpok. Kaya habang ginagawa natin ang paglilinis na ito, simulan natin ang maging detached sa mga bagay na mga material. At ang paglilinis na ito, the purification of the heart, sa totoo lang, sa ating sariling kakayanan, may hirapan tayo. Kasi sabi nga natin, tayo yung mga taong marurupok lamang. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong nahihirapan sa paglilinis ng kanyang puso at pagtalikod sa mga kasalanan. Dahil inaakala niyang sa sarili lamang niya siya aasa. Ang purification of the heart ay kinakailangan ang tulong ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Espiritu Santo na sa totoo lang ibinigay na sa atin. Kaya sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap at sa biyaya ng Diyos, kung ito'y pag-iisahin natin, may sasakatuparan natin ang paglilinis na ito ng ating puso, ang pagtalikod sa mga kasalanan na siyang binibigay na panyaya sa atin sa panahon ng Kwaresma. Ano-ano ang pwede nating gawin sa pamagitan ng paglilinis ng ating mga puso? Una ay ang yung detachment from material things. Kahit po sa ating panalangin, halimbawa sa ating panalangin, ngayong panahon ng Kwaresma, sana ang laman ng ating mga panalangin ay hindi yung hingi lang ng hingi kung anong hingin mo sa Panginoon. Sa panahon ng Kwaresma, mas maganda po na ang laman ng ating mga panalangin ay panalangin na bigyan tayo ng lakas ng loob. Bigyan tayo ng Espiritu Santo ng tapang. Na pag sinabi mong hindi ko na ito gagawin ng kasalanan ito, tatalikod ako, magagawa mo sa tulong ng Espiritu Santo. So instead of asking material things in your prayers, always ask for the guidance, for the courage, for the strength para maisakatuparan mo ang pagbalik loob sa Panginoon. At gayon din, pagsikapan natin na umiwas sa lahat ng mga pagkakataon na alam mo tayo magkakasala. Sabi ng isang santo, ang isang pinakamabisang pakikipaglaban sa kasalanan ay ang pag-iwas sa mga okasyon na ito. Kung bibigyan natin ng sarili ng kakayanan na kung alam mo na ikaw ay mahuhulog o magkakasala, bakit hindi ka magawa ng precautionary measure sa pamagitan ng pag-iwas sa anumang okasyon na pwede kang magkasala? At gayon din, ang ating yung tinatawag penance and abstinence, yung pagpapakasakit natin. Sa panahong Kwaresma, dagdagan natin ang ating yung tinatawag penance, pagmamalasakit, sakripisyo, at ito'y makakatulong sa atin upang ang ating pananaw ay mas nakatuon doon sa ating pagbabago ng sarili. Sa makatuwid, tatlo ang may mahalagang panawagan sa panahong Kwaresma na pwede nating simulan sa pagdating ng Ash Wednesday hanggang sa pagdating ng Easter Sunday, ang panawagan sa atin na dagdagan ang ating panalangin. Maglaan tayo ng panahon, mas maraming panahon sa panalangin. At ang ikalawa, ang panahon ng penance and abstinence. Yung gagawa tayo ng mga mortification, yung mga bagay na paborito nating gawin para sa ating sarili, bawas-bawasan natin ito. At napakaganda sa pamamagitan ng ating gagawing abstinence and penance, iaalay mo ito
para sa iba, hindi para sa iyong sariling comforts. Gagawin mo ito para sa iba. At ang ikatlo, ang pagkakawang gawa, almsgiving. Samantalang tayo'y magiging detached sa ating sarili, yung call for detachment to material things, ang isang pamaraan para maging detached tayo sa mga material things ay ang pagbibigay ng kakawang gawa, almsgiving. May marami tayong bagay na hindi naman natin kailangan gawin natin na ito'y unti-unting maihiwalay sa atin sa pamagitan ng pagbibigay o pagkakawang gawa sa iba. Ito mga ilang gawain na pwede nating isakatuparan sa panahon ng Kwaresma. Kaya sa pasimula ng palalagay ng abo, bukas tayo pipila sa Ash Wednesday, pipila tayo upang magpalagay ng abo sa ating mga noo at sasabihin sa atin ng pare, alalahanin mo na mula sa alabok, ikay uuwi sa alabok, o dili kaya'y sasabihan tayo, magsisi at maniwala sa banal na ebanghelyo, papasok sa atin ang pagnanasa na higit natin na tayo'y magsikap na makaiwas sa paggawa ng kasalanan at makaisa tayo ng Panginoon sa kanyang gagawing paghihirap at pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Yan ang diwa ng Kwaresma at ang imbitasyon sa atin na makiisa sa diwa na ito. Marami pong salamat.